Ng mga panahong ito, nagtatrabaho bilang matador sa katayan ng baka si Dado. Nasa 20 anyos pa lamang. Pero napakalawak na ng karanasan ng binata pagdating sa larangan ng pagkatay ng baka at kalabaw. Ito na ang nakagisnang trabaho. Minana pa nila ang negosyo mula sa lolo. Tubong Mindanao ang pamilya ni Dado. Napadpad lang sa Negros noong nagsimulang magkaroon ng kaguluhan dahil sa kagustuhan ng mga Muslim na magkaroon ng sariling watawat ang Mindanao. Hindi naging madali ang pamumuhay sa probinsyang nilipatan. Naranasan nilang manghingi ng bigas sa ibang tao para lang makakain. Pero isang tao ang tumulong sa kanila para kahit papano makapagsimula sila ng sariling pagkakakitaan. Isang lalaking may-ari ng malawak na bakahan ang nagbigay ng trabaho sa lolo. At nang maglao naging maganda ang kinalabasan ng negosyo dahil kakaiba ang talento ng lolo nito na si Lolo Vicente. Nagagawa nitong pumatay ng baka ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan lamang ng mga dasal. Nasaksihan mismo ito ni Dado noong nasa 7 taong gulang pa lamang. Tuwing araw ng linggo, napakadami nilang kinakatay na baka dahil araw yon ng merkado sa bayan. Maraming mga taga-karatig probinsya na kumukuha ng mga nakatay ng baka para itinda. Sabado pa lamang ng hapon, pinipili na ni Mang Vicente ang mga kakataying hayop. Kadalasan nasa mahigit 10 hanggang 20 peraso ang kinakatay nila. Depende sa order ng parokyano. Isang bagay ang hinahangaan at labis na kinakamangha ng may-ari ng rancho na si Mang Fidel. Napakalinis at bilis magtrabaho ni Lolo Vicente. Kadalasan din sa isang katayan. Nangangamoy malansa ito dahil sa dugo ng hayop na nagkalat sa lupa. Pero kung papasok ka sa lugar na pinagkakatayan ng matanda, wala kang ibang maaamoy kundi nasusunog na balahibo ng baka kapag nililinis na ng ama ni Dado ang balat para ipagbili naman sa gumagawa ng mga sapatos. Naging maganda ang samahan ni Vicente at Fidel. Pero isang pangyayari ang nakapagpabago dito. Nang minsang nasaksihan ng may-ari ng rancho ang ginagawang ritual ni Vicente. Isang linggo ng madaling araw, habang papunta si Fidel sa katayan, napansin ito na tila napakatahimik. Wala yung karaniwang tunog ng kutsilyong hinahasa. Pagpasok nito sa loob ay nakita niya na walang tao. Pero nakahanda na ang lahat ng mga kagamitan ni Vicente. Nagpasya si Fidel na umikot sa likod ng katayan para tignan kung naroon si Vicente. Hindi naman ito nagkamali. Dahil nakita niya ang matandang nakaluhod sa lupa na tila nagdarasal. Hahayaan lang sana niya ito. Pero bigla siyang nakarinig ng mga tawanan at mga boses ng nilalang na sabay-sabay na nagsasalita. Nakaramdam ng kilabot si Fidel. Lalo na nang makita niya na tila may niyayakap si Vicente. Nanlaki ang mga mata ng may-ari ng rancho. Kayakap ng matanda ang isang napakapangit na nilalang. Napatakip siya ng bibig dahil kamuntikan na itong mapasigaw sa takot. May 6 na kamay ang nakayakap kay Vicente. Wala itong mata at may napakalaking bunganga sa gitna ng muka na punong-puno ng matatalas ng ngipin. Hindi na napigilan ni Fidel ang sarili. Tuluyan na itong nilamon ng takot kaya napasigaw. At nang maglaon, nawalan ng malay sa mismong kinatatayuan. Kaagad namang nagsipulasan ang mga elementong nasa paligid ni Vicente. Dali-dali niyang nilapitan ang may-ari ng rancho para alalayan ito papasok ng tahanan. Pero sa kasamaang palad, nang magkamalay ay wala na sa sariling katinuan si Fidel.
Sa tuwing makikita nito si Vicente, sumisigaw ito na tila nababaliw. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin, demonyo! Aswang kang hayop ka! Umalis ka na sa pamamahay ko at wag na wag kang magpapakita! Wika ni Fidel. At para makaiwas sa anumang gulo, pinili ni Vicenteng umalis sa rancho at namuhay sa karatig bayan. Namuhay ng tahimik sila Vicente. Paunti-unti ay nakapagpundar sila ng maliit na katayan sa bayan hanggang sa lumago at nagkaroon ng sariling bakahan. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang nanghina ang katawan ni Vicente. Naisip ng matanda na oras na para ipasa kay Dado ang kakayanan dahil wala nang ibang magmamana nito. Isang hapon habang nagpapahinga, tinawag niya si Dado na kakarating lang galing sa pagpapakain ng mga alagang baka. Dado apo, halika sandali. Maupo ka muna dito at may sasabihin ako sa'yo. Wika ni Lolo Vicente. Kagad namang nilapag ni Dado ang dalang balde dahil napakaseryoso na mukha ng matanda. Bakit po Lolo? May problema po ba? Tugon ni Dado. Natawa naman ang matanda dahil sa naging reaksyon ni Dado. Hindi ito sanay na seryosong makipag-usap ang lolo. Wala naman iho. May sasabihin lang ako sa iyo at sa palagay ko, oras na para malaman mo ang sikreto ng ating pamilya. Wala na din ibang magmamana ng bakahang ito kundi ikaw. Ayokong ipamana sa tatay mo ang negosyo dahil hindi ko naman siya anak. Gusto kong mula sa dugo ko ang magmamana ng lahat. Wika ni Lolo Vicente. Hindi maunawaan ni Dado ang sinasabi nito dahil kung iisipin, napakadami naman niyang pinsan na pwedeng sumalo ng negosyo kung pagiging kadugo lang din ang pag-uusapan. Pero Lo, nandyan naman sina Kuya Julian tsaka mga iba kong pinsan. Bakit ako po? Tanong ni Dado. Inakbayan siya ni Lolo Vicente at inayang maglakad sa labas. Sa lahat ng mga apo ko, ikaw ang pinakakakaiba. Si Kuya Julian mo, hindi man lang nagpapakita ng interes sa ginagawa ko. Gusto lang nilang gawin ay tumanggap ng perang galing sa kita ng bakahan. Ayaw nilang paghirapan ng mga bagay na gusto nila. Samantalang ikaw, kakaiba ang siglang nakikita ko sa iyo sa tuwing nagpapakain ka ng mga baka. O hindi kaya naglilinis ng katayan. Kaya ikaw ang napili ko. Meron pang isang dahilan na po. Ayokong mapunta ito sa mga taong hindi karapat-dapat. Wika ni Lolo Vicente, kasabay ng paglabas ng itim na bagay galing sa bulsa. Teka, ano po ba yan, Lo? Tanong ng binata. Ito ang pinaka-iniingatan kong kayamanan. Gusto ko ikaw ang magmana dahil sigurado kong magagamit mo ito sa mabuting gawain. Ito ay isang uri ng trabungko mula sa sungay ng baka. Napapaamon nito ang anumang hayop at kusang susunod sa kagustuhan mo. Tugon ni Lolo Vicente. Napagtanto ni Dado na ito ang dahilan kung paano nagagawang katayin ng lolo ang anumang hayop ng walang kahirap-hirap. Dagdag pa ng matanda, hindi lang sa hayop epektibo ang trabungkong yon. Maging ang mga tao ay nagagawa nitong pasunurin. Noong una ayaw pang tanggapin ng pinata ang trabungko. Pero nang maratay sa higaan ng lolo, wala na din itong nagawa. Tinanggap na lang niya ito ng buong puso. Itinuro din sa kanya ng matanda ang mga pamamaraan kung paano ito paganahin. Maging ang paraan ng pagpapakain sa hawak na gamit bago tuluyang pumanaw.
Sa paglipas ng panahon, naging matagumpay ang binata sa paggamit ng minanang gamit at mas lalo niyang napalago ang negosyo. Kadalasan, dumadayo pa ito sa ibang bayan para mamili ng bakang kakatayin dahil kinukulang na sila sa sariling pakahan. Dito nagkaroon ng pambihirang engkwentro si Dado nang makilala niya ang lalaking nagngangalang Ador. Nagkakarga siya ng mga bakang pinamili ng aksidente niya itong mabangga. Nagbibilang ng pera si Ador kaya hindi niya nakita si Dado na nooy abala sa pag-aayos ng tali ng mga baka. Aray! Anak ng... Tumingin ka naman sa dinadaanan mo, pre. Wika ni Dado. Kagad namang napayuko si Ador para damputin ang mga bariyang naggalat sa lupa. Naku, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Tugon ni Ador. Kagad na bang naupo si Dado at tinulungan si Ador na damputin ang mga barya. Ayos lang pre. Pasensya ka na. Nagulat lang rin ako eh. Ito nga pala ang mga barya mo. Wika ni Dado. Pero natigilan siya nang makita na namumutla ang mukha ng lalaki. At nang tumayo, tuluyan nga itong natumba. Uy! Teka, anong nangyayari sa'yo? Uy pre, gising! Pambihira naman oh. Mang Kaloy, bauna na po kayong umuwi. Dadaling ko lang po muna to sa ospital. Wika ni Dado sa mga kasamahan. Dali-dali niyang binuhat ang lalaki para dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Dito niya napag-alamang hinimatay ito dahil sa sobrang gutom at pagod. Pagmulat ng lalaki, kagad niya itong binilhan na makakain. Ano bang nangyayari sa'yo pre? Ang sabi ng doktor, dahil daw sa gutom ang pagkahimatay mo eh. Tanong ni Dado. Dalawang araw na kasi akong hindi kumakain na maayos eh. May sakit ang asawa at anak ko kaya kailangan ng pera para sa mga gamot nila. Tugon ni Ador habang nangingilid ang luha sa mga mata. Nakaramdam ng awa ang binata kaya nagpa siya itong tulungan si Ador. Siya nga pala, ako nga pala si Dado. Paglabas natin dito, puntahan natin ang mag-ina mo. Wika ni Dado. Natuwa naman si Ador sa sinabi ng binata, kaya halos yakapin niya ito para makapagpasalamat. Maraming salamat kaibigan. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagtulong mo. Tugon ni Ador. Kinahapunan ng araw ding yun. Pinayagan na silang lumabas ng ospital. Dumiretso ang dalawa sa tahanan ni Ador. Nakita ni Dado ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Kaya naman kagad niya itong tinanong. Huwag mo sanang mamasamayin ah. Pero ano bang pinagkakakitaan mo? Tanong ni Dado. Napayuko si Ador at hindi kagad nakatugon. Hanggang sa... Wala pre. Wala akong trabaho. Minsan nakikigapas lang ako ng palay para may pangsaing kami. Minsan naman nagkakargador sa palengke para may panggastos. Tugon ni Ador. Hanggang sa naisip ni Dado na kunin na lang si Ador na trabahador. Tutal kulang siya ng isa sa bakahan. Siya nga pala pre, kung gusto mo, naghahanap ako ng trabahador sa bakahan. Baka gusto mo magtrabaho sa akin? Tanong ni Dado. Natuwa naman si Ador sa narinig at walang pagdadalawang isip na pumayag. Nung araw ding yun, dinala ni Dado ang asawa at anak ni Ador sa ospital para masuri. Wala namang malalang sakit ang mga ito, kaya kagad din silang pinalabas. Kinabukasan, sinama ni Dado si Ador, pati na rin ang pamilya nito sa bakahan. Simula ngayon, dito na kayo titira.
Pasensya na kayo at medyo maliit lang ang lugar na to. Sa pagkain wala naman kayong dapat alalahanin. At ang magiging trabaho mo dito, Ador, tagapakain ng mga alaga nating baka. Maliwanag ba? Wika ni Dado. Pero walang kaalam-alam ang binatang may sikretong tinatago si Ador. Ordinaryong tao lang ito kung titignan. Pero natuklasan niyang may kakaiba pala itong kakayanan. Si Dado mismo ang nakakita nito nang minsang makawala ang isa sa mga alaga nilang toro. Napakalaki nito at kadalasang nanunduwag kapag naninibago sa ibang tao. Kasalukuyang naghahanda si Dado ng mga kagamitan sa pagkatay nang makarinig siya ng kalabog. Dali-dali siyang lumabas upang tignan ito at nakita na hinahabol ni Ador ang nakawalang toro. Ador! Huwag mo nang habulin yan! Delikado! Sigaw ni Dado, pero tila hindi siya naririnig ni Ador. Laking gulat niya nang biglang tumalon si Ador sa likod ng nagwawalang toro at walang kahirap-hirap na itinumba ang napakalakas na hayop. Dali-daling tumakbo si Dado na bitbit ang lubid at kaagad tinali ang paa ng toro. Delikado ang ginawa mo, Ador. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Wika ni Dado. Pasensya ka na, Dado. Hayaan mo, hindi ko na uulitin. Tugon ni Ador. Noong una inakala niyang swerte lang talaga si Ador nang naitumba ang malaking baka. Pero may isa pang pambihirang pangyayari na naganap nang minsan silang nag-iikot sa paligid ng bakahan. Nakita ni Dado ang ilan sa mga kambing nila na wala ng buhay at nagkalat ito sa paligid. Inakala niyang may sakit na naglipa na sa mga alaga kaya kagad niya itong sinuri. Pero laking gulat ni Dado dahil nang lapitan niya ang isa sa mga kambing. Nakita niyang wakwak na ang tiyan nito at wala nang lamang loob. Hindi naman makapagsalita si Ador. Sa halip nagpaalam itong kukuha ng pala para ilibing ang mga patay na hayop. Dahil sa nangyari, tuwing gabi ay nag-iikot si Dado sa buong bakahan para malaman kung anong uri ng hayop ang kumakain sa mga alagang kambing. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iikot ay napansin niya na tila uminit ang suot na trabungko. Hinawakan niya ito at habang nag-iikot, naramdaman na tila may kung anong umihila sa kanya pabalik na ayaw siyang patuloyin sa paglilibot. Pero sa kabila ng hindi pangkaraniwang nararamdaman, tuloy lang siya sa paglalakad. Dito niya naaktuhan ng nilalang na hinahabol ang mga kambing. Walang sabi-sabi ay kagad niya itong hinuli. Gamit ang kakayanan ng trabungko, nagawa niya itong patigilin sa pagtakbo. Hindi na makakilos ang nilalang. Nakadapa na lang ito sa lupa na tila may kung anong nakadagan sa likod. Binunot ni Dado ang dala niyang itak. Akmang tatagain na sana ang nilalang nang bigla niyang narinig si Ador na sumisigaw. Huwag, Dado! Parang awa mo na! Huwag mo patayin ang asawa ko! Wika ni Ador. Nanlaki ang mga mata ni Dado nang marinig ang sinabi ni Ador. Ibinaling niya ang tingin sa nilalang. Kaagad na bitawan ng itak. Nagpalit ng anyo ang nilalang at doon niya nakumpirma na ang aswang na ito ay walang iba kundi si Susan. Pakiusap, Dado. Huwag mong patayin si Susan. Nagmamakaawa ako sa'yo para sa anak namin. Pagmamakaawa ni Ador, nakaluhod itong naglalakad papunta sa kinatatayuan ni Dado. Magpaliwanag ka, Ador. Bakit kinakain ng asawa mo ang mga kambing? Ano ba siya? Ano ba kayo? Tanong ni Dado. Galit na galit siya ng mga sandaling yon. Magkahalong takot at pagkalito ang nararamdaman ni Dado.
Patawarin mo ako, Dado, kung hindi ko nasabi sa'yo. Aswang ang asawa ko. Nalaman ko na lang na nayanggaw siya nung unang araw na una tayong magkita. Hindi ko naman inaakalang lalala ng ganito ang kalagayan niya eh. Akala ko makakaya ko siyang kontrolin. Pero hindi sapat ang kakayanan ng tangan kong gamit para pigilan ang asawa ko eh. Tugon ni Ador. Pakiusap, Ador. Hayaan mo na lang ako makapagpahinga. Ayoko na may masaktan pa akong tao. Wika ni Susan habang pilit na tumatayo. Dali-daling hinubad ni Dado ang suot na damit at binalot ito sa katawan ng asawa ni Ador. Hindi, Susan. Ayokong mawalan ng ina ang anak mo. May paraan para matanggal ang yanggaw sa'yo. Ador, maghanda ka dahil babiyahe tayo papuntang Dumaguete. May kakilala doon si tatay na magaling manggamot. Wika ni Dado. Kagad nilang dinala si Susan sa bahay ng manggagamot. Medyo may kalayuan ito kaya halos madaling araw na makarating sila sa bahay ni Mang Gaston na isang mahusay na mananandok at manggagamot. Kaunting kaalaman lang. Ang mananandok ay isang tao na may kakayanang magpalabas ng kamandag ng hayop mula sa katawan ng taong nakagat. Hango ito sa salitang Bisaya na tandok. Isa itong uri ng ritual na ginagawa ng bihasang babaylan. Sinasabing hindi lang kamandag ang kayang alisin ng mga mananandok. Sa tamang pag-aaral at pagsasagawa ng ritual, nagagawa din nilang magtanggal ng sumpa ng yanggaw. Pagdating nila sa tahanan ni Mang Gaston, napansin nilang patay na ang ilaw sa tahanan ng matanda. Pero hindi na alintana ni Dado ang lalim ng gabi. Kumatok siya sa tahanan ng manggagamot hanggang sa magising ito. Sus, Ginoo! Madaling araw na! Kung makakatok kayo, parang sariling tahanan nyo lang ah. Anong kailangan? Kagad naputol ang sasabihin ng matanda nang makita ang nakalupaypay na katawan ng asawa ni Ador. Pasensya na po kayo, Manong, kung napasugod kami ng 10 oras ng gabi. Kailangan ko po ng tulong nyo eh. Nayanggaw po ang babaeng to. Wika ni Dado. Kaagad namang naglakad si Mang Gaston palapit sa babae at tinawakan ng pulso nito. Bilisan nyo. Dalhin nyo sa loob ng bahay at ihiga sa papag. Pasensya ka na at hindi kagad kita nakilala, Dado. Napakalaking tao mo na eh. Nung huling kita ko sa'yo, batang sipuning ka pa. Wika ni Mang Gaston at hindi na napigilang matawa. Napakamot na lang ng ulo si Dado. Kaagad din namang inalalayan si Ador na buhati ng asawa nito papasok sa tahanan ng matanda. Kaagad nagsimula si Mang Gaston sa panggagamot. Pero bigla itong napahinto at tumingin kay Dado. Dado, alam kong dala mo ang trabungko mula sa sungay ng baka. Pwede mo bang bantayan ang pinto ng bahay? Maaaring nakasunod ang nangyanggaw sa babaeng ito. Baka habang nasa kalagitnaan ako ng panggagamot, bigla siyang sumugod eh. Wika ni Mang Gaston. Kaagad namang lumabas si Dado. Pagkarating sa bakuran, kaagad siyang nakaramdam ng biglaang pag-alinsangan ng paligid. Nawala din ang mga huni ng insekto. Binunot niya ang kutsilyong pangkatay ng baka. Iniikot niya ang paningin sa paligid. Mula sa kinatatayuan ay naririnig niya ang sigaw ng asawa ni Ador. Halos hindi siya mapakali dahil alam niyang nahihirapan na ito. Kaya naman pinili niyang ikutin ang buong bakuran. Habang naglalakad, dito niya nakasagupa ang sinasabing aswang ni Mang Gaston. Nakatayo ito sa harapan niya at nanlilisik ang mga mata. Sa halip na tumakbo patakas, sinugod niya ang nilalang. Kaagad namang tumakbo ang aswang papasok sa loob ng gubat. Sinubukan pa niya itong habulin pero napakabilis nitong tumakbo. Naalala niya ang tinuro sa kanya ng lolo. Hinawakan niya ang trabungkong nasa leeg. Itinutok ang kamay sa tumatakbong aswang
Sabay sigaw ng, "Dapa!" Sa isang kumpas ng kamay, tila napasunod niya ang aswang at dumapa ito sa lupa. Halos bumaon pa ang mukha nito dahil medyo malambot ang lupa sa lugar na yon. At nang makita na hindi na makakilos ang nilalang, hindi na siya nagdalawang isip. Kagad niyang tinarak ang kutsilyo sa leeg nito at tila baka na kinatay. At para matiyak na hindi ito makakaligtas, pinugutan niya ito ng ulo at dinala sa tahanan ni Mang Gaston. Pagkarating niya sa tahanan, nakita niya ang matanda na nakaupo sa atangan. "Tapos na, Dado. Nagawa ko ng alisin ng sumpa. Sa palagay ko, nagawa mo ding patayin ang aswang na sumusunod sa inyo." Wika ni Mang Gaston. Hindi na nagsalita pa si Dado. Sa halip hinagis niya ang ulo sa paanan ng matanda. Kinabukasan, bumalik na sila sa bakahan. Malaki ang pasasalamat ni Ador kay Dado dahil sa pagligtas nito sa asawa. Sa kasalukuyan, patuloy pa ding nagtatrabaho si Ador sa bakahan ni Dado. Naging isa na itong malaking rancho, kagaya ng pinapangarap ni Lolo Vicente noong nabubuhay pa. Pero hinding-hindi mawawala sa isipan ang lahat ng mga pangyayari noong nagsisimula pa lamang. Lalo na ang pambihirang kakayanang bigay sa kanya ng trabungko mula sa sungay ng baka. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jimmy. Taong 1985, Pontevedra, Negros Occidental. Nasa 7 taong gulang pa lamang si Jimmy na mga panahong ito at unang araw niya sa pagpasok bilang elementarya. Hindi kagaya ng ibang batang kaedaran niya, hindi siya nagpapahatid sa mga magulang sa paaralan dahil abala ang mga ito sa paghahanap buhay. Ang tatay ni Jimmy ay kargador sa koprahan, samantalang ang nanay naman ay tumatanggap ng labada mula sa mga kapitbahay. Ipinagluluto lang nito sila Jimmy ng kakainin at babauning pagkain. Pagkatapos ay aalis na ito papunta sa tahanan ng mga nais magpalaba. Tahimik na bata si Jimmy. Yung tipong kapag hindi mo kinakausap, hindi ka rin niya kakausapin. Pero sa oras na makasanayan at mapalagay ang kalooban, napakabait na bata nito. Habang papunta sa paaralan, marami siyang nakasabay na mga bata. Pero halos lahat ng mga ito, kasama ang kanilang mga magulang. Pero kahit anong tatag ng bata, naiinggit si Jimmy sa ibang kaedaran niya. Isa ito sa pangarap ni Jimmy na isang araw makasama ang mga magulang papasok ng paaralan. Pagkarating sa eskwelahan, medyo nanibago ang bata dahil napakadaming tao. Nakatayo lang siya sa isang sulok at hindi kumikibo hanggang sa nilapitan siya ng isa sa mga guro. Kaagad siyang tinanong kung anong baitang na ito at kung kasama ba niya ang mga magulang. Umiling lang si Jimmy. Buti na lang may isang magulang na nakakakilala sa kanya at sinabi sa guro na nasa unang baitang pa lang ito. Sakto naman dahil guro din pala sa unang baitang ang lumapit sa kanya. Nagpakilala ito sa pangalang Ma'am Nelia. Kaagad nakuha ng guro ang tiwala ni Jimmy. Sumama ito sa kanya dahil bukod sa napakabait, napakaganda din itong guro. Pagkapasok ng silid, kaagad naupo si Jimmy sa pinakalikod na upuan. Nakayuko lang ito habang nag-iingay naman ang buong klase. Naglalaro
at kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa ng isang tipikal na bata sa loob ng silid-aralan. Nang walang ano-ano'y, tinamaan siya ng nilukot na papel na ibinato ng isa sa mga kaklase. Sakto namang wala ang guro nila noon. Nang dadamputin na sana niya ang papel, bigla naman siyang tinulak ng patang ng bato sa kanya. Kaya naman nadapa ito sa sahig. Pasensya na ha. Di kita nakakita eh. Ang liit mo kasi. Para kang langgam. Wika ng batang si Batoy. May katabaan ito at 2 ulit na mas malaki ang pangangatawan kay Jimmy. Kaso lang, sa murang edad ni Jimmy batak na ito sa trabaho kagaya ng pag-iigib ng tubig. Kaya masasabing malakas ang katawan ng bata. Kaagad tumayo si Jimmy at babalik na sana sa inuupuan. Kaso binatukan naman siya ni Batoy. Sakto namang dumating na ang guro. Kaya kaagad nang bumalik sa upuan ng matabang batang nanakit sa kanya. Hindi na lang niya ito binigyang pansin. Dahil wala naman siyang mapapala kung makikipag-away siya dito. Buong akala ni Jimmy doon na matatapos ang lahat. Pero nang mag-uwian, muli na naman siyang pinagdiskitahan ni Batoy. Naglalakad na ito pauwi nang harangin siya sa daanan. Sa pagkakataong yun, may mga kasama na si Batoy na iba pang mga bata. Bigla nitong hinila si Jimmy at muling tinulak hanggang sa mapahiga ito sa lupa. Ano, ha? Matapang ka kanina sa loob ng silid eh. Salamat ka, dumating si ma'am. Kundi... Biglang naputol ang sasabihin ng bata dahil sumagot si Jimmy. Ikaw ang magpasalamat. Wika ni Jimmy. Makikita naman ang gulat sa mukha ni Batoy, pati na din sa mga kasamahan nito. Anong sabi mo? Ha? Langgam? Mayabang ka talaga eh, no? Sige, gulpiin nyo yan. Kung hindi nyo ako susundin, kayo ang gugulpiin ko. Siya nga pala, ako si Batoy. Tandaan mo ang pangalan ko ha. Tatay ko ang kapitan ng barangay na to. Kaya wag mo nang subukang magsumbong sa tatay mo. Dahil wala din naman kayong magagawa eh. Tugon ni Batoy. Habang si Jimmy naman, pilit itong nagpipigil ng galit. Pero mula sa likuran ng mga pasaway na bata, merong naghahagis na mga bato. Tinamaan ang mga ito at nang tignan, wala namang tao sa likuran. Napatingin sila kay Jimmy, pero naroon lang naman ito sa kinatatayuan habang nakangiti. Kaagad namang nagsitakbuhan ang grupo ni Batoy dahil sa takot. Nagsisigaw na merong bulto sa gubat. Natawa naman si Jimmy at maya-maya lang, lumitaw ang maliit na nilalang na nakasuot ng pulang damit. May hawak itong maliit na patpat na tila gawa sa ginto. Uro, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Loko ka talaga. Wika ni Jimmy. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Jimmy ay may kakambal na duwende na nagngangalang Uro. Ito din ang dahilan kung bakit kampante ang mga magulang na magpunta siya sa paaralan ng mag-isa. Bagay lang sa kanila yun. Mga salbahe sila eh. Halika na nga. Nag-aantay na sila nanay at tatay. Tsaka nagugutom na din ako eh. Tugon ni Uro. Pagkarating ng tahanan, naroon na ang ama't ina. Kagad siyang sinalubong ng mga ito. Oh, andito na pala ang mga anak ko. Uro, may ginawa bang kalokohan si Jimmy? Huwag mo siyang pagtatakpan. Tanong ng ama na si Bangsitor. Naku tatay, wala po. Naging mabait po na bata si Jimmy. Pero tay, may nilagang saging ba na sa basinanay? Gutom na kasi kami. Tugon ni Uro. Masasabi na masayang pamilya ang meron si Jimmy.
At ang lahat ng ito ay dahil kay Uro. Hindi man sila pinalad ng karangyaan. Hindi naman nagkakasakit ni isa man lang sa kanila. Nagpatuloy ang pamumuhay nila na mapayapa sa loob ng maraming taon hanggang sa maging ganap na binata na si Jimmy. Nakapagtapos ito ng sekundarya pero hindi na muna siya tumuloy ng kolehiyo dahil alam niyang hindi kakayanin pa ng mga magulang na pag-aralin siya. Matatanda na ang mga ito kaya naman minabuti na lang niya na maghanap ng trabaho sa bayan. Pero tila talagang pumapanig ang swerte kay Jimmy dahil natanggap kagad siya bilang tagapamahala ng tindahan. Siya ang pahala sa lahat ng lumalabas at pumapasok na paninda mula sa bodega. Medyo malaki din ang tindahang pagmamay-ari ng incheck. Bagaman ibang lahi, nakapagtataka ang taglay nitong kabaitan kay Jimmy. Sa ilang buwang pamamalagi ni Jimmy sa trabaho, makikita ang biglaang paglago ng negosyo. Hindi naman niya madalas makita ang amo dahil madalang lang itong magpunta sa tindahan. Medyo may kalayuan din ang tahanan nito mula sa bodega. Nagkikita lang sila ng amo tuwing sahuran. Dahil sa trabaho ni Jimmy, malayang nakakapaggala sa loob ng bodega ang kambal na si Uro. Nagtatago lang ito kapag may paparating na kukuha ng paninda na dadalhin sa tindahan. Isang araw, dumating ang amo ni Jimmy. Nagtataka siya dahil hindi pa naman yon ang araw ng sahod. Kagad naman niya itong sinalubong. Pagbaba ng amo ng sasakyan, nagulat siya nang hinila siya ng amo papunta sa isang tabi. Tumingin pa ito sa paligid para masigurado na walang ibang taong makakakita. At nang matiyak na sila lang ni Jimmy ang naroon, doon lang nagsalita ang incheck. Jimmy, alam mo ikaw swerte aking negosyo. Akin pansin simula dating ka aking bodega. Dami tao bili aking paninda. Ako pasalamat sa iyo sobra. Eto, ikaw tanggap. Maliit halaga ikaw gamit para sa iyo pamilya. Wika ng amo. Sabay abot ng sobrang may kakapalan ng laman. Hindi naman nakatanggi si Jimmy dahil pagkatapos itong iabot sa kanya ang sobre, dali-dali nang umakyat sa sasakyan ng amo at umalis. Hindi naman maunawaan ni Jimmy ang kinikilos ng amo. Hanggang sa isang araw, muling pumunta ang amo at kinagulat niya ang ibinalita nito sa kanya. Jimmy, ikaw bakasyon muna sa inyo lugar mga isang linggo. Ipapasara ko muna bodega. Wika ng amo. Nanlaki ang mga mata ni Jimmy. Inakala niya natatanggalin na siya ng amo sa trabaho. Kaya naman, Boss naman, bakit niyo naman po ako kailangan tanggalin? Kailangan ko po itong trabaho na to eh. Patanda na po ang mga magulang ko. Ako na lang po ang nagtatrabaho para mabuhay kami. Pagmamakaawa ni Jimmy. Maluha-luha pa ito na tila nais pang lumuhod para hindi siya tanggalin. Ano ba iyo sinasabi? Hindi kita tanggal. Akin paayos lang bodega para lumaki. Marami dating mga bago paninda galing China. Ikaw din na tagapamahala. Ikaw lipat ko pwesto. Mas mataas kaysa dati. Tugon ng amo. Tuwang-tuwa si Jimmy dahil sa narinig. Nalaman din niya na ang isang linggong pahinga na binigay sa kanya, paghahanda para ipakilala siya sa mga magiging tauhan. Makalipas ang isang linggo, dinala siya ng amo sa tindahan. Nagulat ito dahil akala niya maliit na pwesto lang ang kinuha ng amo. Pero nang makita niya ang tindahan, labis na namangha si Jimmy. Napakalaki nito. Halos okupado ang isang buong gusali sa merkado. Napakadami ding tao na namimili sa loob.
Dito na nagsimula ang magandang pamumuhay ni Jimmy at ng mga magulang. Inilipat niya ang mga magulang sa bayan para mas maging madali ang pamumuhay. Sa loob ng maikling panahon, nakapagpundar ng sariling bahay si Jimmy. Mas lalo pang naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng amo. Maging ang pamilya nitong nasa labas ng bansa, siya na halos ang pinagkakatiwalaan sa pamamalakad ng negosyo. Pero isang bagay ang nagbago kay Jimmy. Dahil sa tinatamasang tagumpay, napalayo ang loob niya sa kakambal na si Uro. Dahil sa pagiging abala sa trabaho, hindi na niya ito madalas kausap. Hanggang sa isang araw, nagtaka siya nang bigla na lang itong mawala. Ilang araw pa niyang hinanap ang kakambal. Maging ang mga nilalagay niyang pagkain, hindi na nagagalaw. Maging ang paboritong candy na iipon lang sa pinaglalagyan ni Jimmy. Maraming buwan din ang ginugol nila sa paghahanap kay Uro. Hanggang sa isang araw, bigla na lang sinugod sa ospital si Jimmy dahil sa malubhang sakit. Kaya naman napilitan siyang umalis ng trabaho. Dahil na din sa kabutihan ng among injek, naagapan naman ang sakit ni Jimmy. Pero unti-unti namang humina ang negosyo nito hanggang sa tuluyang nalugi. Walang ibang pagpipilian ng injek kundi ang ipasara ito. Sinundo naman siya ng mga anak at dinala sa Amerika. Samantalang si Jimmy naman, muling naghanap ng mapapasukan. Pero dahil hindi ito nakapagkolehiyo, walang tumatanggap sa kanya. Unti-unti silang naghirap at tumalik sa kinalakihang bayan. Nanlumo ng husto si Jimmy. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap nawala ang lahat ng pinaghirapan. Maging ang mga naipundar, naibenta na niya na nagkaroon ng malubhang karamdaman ng ina. At hindi naglaon ay kaagad ding namatay. Hanggang sa napilitan si Jimmy na mamasukan sa dating pinagtatrabahuhan ng ama sa lumang koprahan sa baryo. Naging isa itong kargador. At dahil sa kasipagan na ay kinagiliwan siya ng may-ari ng koprahan na siya namang kinainggitan ng mga kapwa kargador. Isa na dito si Mario. Naiinggit ito kay Jimmy dahil baguhan pa lang. Pero siya na ang labis na pinagkakatiwalaan pagdating sa pagdadala ng mga kagamitan. Samantalang siya, mahigit 6 na taon nang nasa trabahong yun, pero nanatili pa rin siyang kargador. Dahil sa inggit ng taong ito, napatunayan ni Jimmy na hindi siya iniwan ni Uro. Isang hapon habang nagtatrabaho, naghahabol sila dahil kailangan maitawid sa Iloilo ang mga kopra para madala sa Maynila. O mga kasama, bilis-bilisan na natin para maabutan natin ang bangkang tatawid ng Iloilo. Kailangan mailuwas na itong mga kargada natin para makaabot sa mahal na presyo. Wika ni Jimmy. Kagad naman siyang sinagot ni Mario ng medyo pabalang. Ikaw, anong gagawin mo? Pautos-utos ka lang dyan Kala mo kung sino ka. Wika ni Mario, sabay palipag ng sakong pasan. Pasensya ka na Mario Sinasabi ko lang sa mga kasamahan natin kung ano ang binili ng amo. Kung may reklamo ka, sa kanya mo sabihin. Wika ni Jimmy sa bayales. Dahil naaburido si Mario, kagad naman niyang sinugod si Jimmy. Isang malakas na suntok ang binigay niya kaya bumulagta si Jimmy. Kagad naman silang inawat ng iba pa nilang kasamahan. Nang malaman nito ng amo, kagad nitong tinanggal si Mario sa trabaho. Kaya naman mas lalo siyang nanggigil kay Jimmy. Ilang araw lang ang lumipas. Buong akala ni Jimmy tapos na ang kaguluhang yun. Pero laking gulat niya nang bigla na lang siyang harangin ni Mario habang naglalakad pa uwi. Walang iya ka. Nang dahil sa'yo nagugutom ang mga anak ko.
Pagbabayaran mo ang pagkatanggal ko sa trabaho. Wika ni Mario. Sabay labas ng patalim mula sa bulsa. Inundayan niya ng saksak si Jimmy. Mabuti na lang ay nailaga nito ng binata. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang namilipit si Mario. Nabitawan ng kutsilyo at unti-unting napaluhod sa lupa. Nang tignang mabuti ni Jimmy ang kinaroroonan nito, nakita niya ang isang malaking itim na nilalang. Hawak ang kamay ni Mario. At sa balikat nito ay nakaupo si Uro. Pero kagad namang binitawan ng nilalang ang kamay ni Mario. Napatingin ito kay Jimmy habang papalapit sa kanya. Nagtataka si Mario sa mga nangyayari. Ni hindi naman umalis si Jimmy sa kinatatayuan, kaya paano niya ito nagagawa? Pero hindi pa rin tumigil si Mario. Nakaampa muli ng pagsaksak sa binata. Bigla na lang siyang natumba na parang may pumatid sa kanya at tila may humihila sa mga paa. Tumilapon siya papunta sa masukal na mga puno. Hindi naman mapigilan ni Jimmy na matawa dahil alam niyang kagagawan lahat yun ni Uro. Nang makatayo si Mario, bigla na lang itong nagsisigaw. Doon lang nito naaninag ang napakalaking anino na nooy nakatayo sa harapan. Nagmamadali itong tumakbo habang sumisigaw na tila nababaliw. Yan ang bagay sa mga taong kagaya mo. Pasalamat ka. Hindi kita pinaruhan. Wika ni Uro. Kaagad naman siyang bumaba sa balikat ng malaking itim na nilalang at lumapit sa balikat ni Jimmy. Uro, saan ka ba nagpunta? Nag-aalala kami sa'yo ah. Nga pala, pasensya ka na Uro ah. Di man lang kita nabigyan ng pansin ng mga panahon nagtatrabaho ako. Masyado ako nadala sa katayuan ko eh. Pero ngayon, napagtanto kong hindi kumpleto ang buhay kung wala ang kakambal ko. Wika ni Jimmy. Napangiti naman si Uro at inaya siyang umuwi. Wala yun. Nga pala Jimmy, pasensya ka na kung hindi ko nagawang tulungan si nanay ha. Hindi ko kasi pwedeng pigilan ng tadhana ng tao eh. Pasensya na kung wala akong nagawa. Tugon ni Uro habang naiiyak. Hinaplos naman ni Jimmy ang ulo nito gamit ang hintuturo at inalo. Naku, wala yun. Alam kong hindi mo sakop ang buhay namin mga tao. Maging ang mga mangyayari sa amin. Kaya naiintindihan ko. Tara na, uwi na tayo. Siguradong matutuwa si tatay dahil nandito ka na ulit. Wika ni Jimmy. Pagdating ng tahanan, nagtataka si Jimmy dahil tila wala lang sa ama na makita si Uro. Hanggang sa hindi na niya napigilang magtanong. Natawa naman si Tatay Sitor dahil na mga panahong inakala ni Jimmy na nawawala ito. Magkasama pala sila ng ama. Pagpasensyahan mo na anak. Hiniling din sa akin ni Uro na wag kong sabihin sa'yo. Pero sa silid ko siya natutulog at kahit kailan, hindi ka naman iniwan ng kakambal mo. Wika ni Mang Sitor. Nang gabing yon, doon lang kwinento ng ama ang lahat ng tungkol kay Uro. Ayon kay Mang Sitor, kakasilang pa lang noon ni Jimmy nang makarinig sila ng isa pang bata na umiiyak sa labas ng tahanan. Inakala pa nila nung una na sa kapitbahay nang gagaling ang pag-iyak. Pero naalala noon ni Mang Sitor, matanda na ang nakatira sa pinakamalapit na bahay. Sa pag-aakala na may batang iniwan sa lugar, hinanap ito ni Mang Sitor. At sa paghahanap, napunta siya sa maliit na punso malapit sa isang malaking puno ng akasya. Dito niya nakita ang maliit na sanggol na nooy kakasilang pa lamang. Halos kasing laki lang ito ng hinlalaki, pero ang iyak ay kasing lakas ng normal na sanggol. Dali-dali siyang kumuha ng isang maliit na kahon at ilang malinis na lampi ni Jimmy.
at maingat na nilapag doon si Uro. Itinago nila ito sa karamihan hanggang sa kapwa nagkamuwang na sila Jimmy. Pinangalanan nila ang maliit na sanggol na Uro na ang ibig sabihin ay ginto. Napag-alaman din nila na silang mag-anak lang ang nakakakita kay Uro, lalo na si Jimmy dahil silang dalawa ang laging magkasama. Simula noon hindi na nagkasakit pa ang mag-asawa at kahit mahirap ang pamumuhay, kailanman hindi sila nagutom. Isang bagay na pinasasalamatan noon ni Mang Sitor. Sa kasalukuyan, isa ng may-ari ng malawak na palaisdaan si Mang Jimmy. Maliban doon, may pwesto din ito sa palengke. Ito ang pinakamalaking pamilihan sa bayan ng Pontevedra. Marami ang nagtataka, lalo na ang mga taong nakakakilala sa kanila. Alam nilang mahirap lang sila Mang Jimmy noon at biglaan ang kanilang paglago. Ayon naman sa usap-usapan, nanalo sa loto ang mag-ama. Pero may nakahula naman na dahil ito sa muswerteng nilalang na nagngangalang Uro